Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po yung samahan sa pagbasa sa banal na salita sa Isaiah 40, Isaiah 29 to 31. Hindi ba ninyo nalalaman, di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig? Hindi siya napapagod na isipin niyang walang makakaunawa, ang mahihinay, mga napapagod na kanyang pinalalakas kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nalulupaypay, ngunit muling pinapalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos, makapangyarihan sa lahat, pinupurit, sinasamba ka po namin. Karapat-dapat ka pong maitaas at masamba. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat, Amang Banal. Ama, maraming pong salamat, Ama, sa mga pagpapala po na pinaranas mo sa aming buhay at sa bawat araw po na pagsama mo sa amin, pag-iingat at patuloy na pagsama mo po sa bawat araw na aming nilalakaran. Marami pong salamat, Ama, sa mga bawat aspeto ng aming buhay na hindi mo kami pinagkukulang. Ama, patawad po sa lahat ng aming mga karumihan, sa aming mga nagawang kasalanan. Linisin mo po ang aming mga puso't isipan. Gawin mo po kaming karapat-dapat, Lord, sa iyong harapan. At kami po ay nagpapakumbaba at nagpapalinis at nagpapasiyasat ng aming puso't isipan. Ama, sa oras na ito, yung pong wala pang naririto ay patuloy na samahan mo po at patuloy na ingatan. At patuloy na ang dalangin namin, Lord, ay ikaw ang maitaas, ikaw ang madakila sa umagang ito. Buksan mo po ang aming mga puso't isipan, Lord, para sa mga mahahayag na salita mo, Lord Ama, ang aming lalakaran. Hiyanda mo po ang aming mga puso't isipan sa pakikinig ng iyong salita. Patuloy po na samahan mo po ang speaker na gagamitin po sa umagang ito, si Pastor, na bigyan mo po ng wisdom at patuloy na samahan mo din po ang mga magpapaawit, ang mga instrumento. Ikaw po ang madakila sa umagang ito, ikaw po ang makapangyarihan sa lahat at walang katulad. Tunay na napakabuti mo, Ama. Marami pong salamat, ito po ang aming dalangin sa pangalan mo po, Ama, makapangyarihan sa lahat. In Jesus' name, Amen. Napakasarap sa pakiramdam na makasama ang ating mga kapatiran. Kaya patuloy natin awitan na ng ating Panginoon ngayong umaga. Kahit na maulan sa labas, tayo ay mainit na nagpupuri sa ating Panginoon. Oh
endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, there is no one like our God. 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 Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Oh, wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. There is no one like our God. Oh, there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. 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 Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, there is no one like our God. 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 Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Oh, wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Praise you, God. Sa iyo po ang lahat ng glory, aming Panginoon. And we thank you, O Lord, sa buhay ng mga manggagawa mo, Panginoon. We praise you sa buhay nila, Panginoon. Patuloy mo po silang gamitin sa iyong ubasan. Patuloy mo po kaming gamitin, Panginoon, sa iyong ubasan. Bigyan mo kami ng puso na handang maglingkod sa iyo. Sa'yo ako ay laging sasamba. Papuri
buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Sa'yo, O Diyos, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay. Sa'yo, O Diyos, purihin ka, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa'yo,
Pasasalamat ay sa'yo na lagi kang nanaisin. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. And the glory po, Panginoon, ay para sa inyo. Tangi ikaw lamang ang karapat-dapat naming papurihan, sambahin at dakilain, Panginoon. Sa iyo lamang po nararapat ang aming pagsamba, O Lord God. We pray, O Lord God, na sa umagang ito, katagpuin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, and give us a new heart, Panginoon. Mga puso na laging handang magpasakop sa iyo, handang magpuri sa iyo, at handang maglingkod sa iyo, O Lord God. Oh, hallelujah. We praise you, Jesus. Salamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Lagi kang pupurihin. Itatanghal ang ngalan mo. Pasasalamat ay sa'yo. Lagi kang nanaisin. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang.
tunay po, Panginoon, na pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umagang ito sa maraming mga biyaya at pagpapala na sa amin po ay iyong pinaparanas. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil sa iba't ibang paraan ay iyo pong pinapadama sa amin yung iyong pangangalaga, Panginoon, yung iyong pag-ibig, yung iyong pagmamahal. At nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil marahil kulang yung aming mga salita para sabihin yung mga bagay na ito sa aming mga puso, Panginoon, para po sa iyo. Salamat po sa mga taon ng buhay, kaarawan, sa anibersaryo na sa amin po yung sumasapit. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na kalakas at kagalingan, sa karamdaman. Salamat, Panginoon, sa mga pag-iingat mo, sa mga paglalakbay. Salamat maging sa iyong probisyon sa mga pangangailangan. Tunay po na laging sapat ang iyong biyaya, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Salamat sa pagtugon mo sa mga pangangailangan. Salamat sa pagpuno mo ng aming mga lalagyan, Panginoon, ng pangangailangan. Tunay po na napakabuti mong Diyos. Tapat ka, Panginoon, na dumirinig sa mga panalangin. Salamat po, Panginoon, sa karunungan, sa pag-aaral, sa mga oportunidad ng hanap buhay, Panginoon, na sa amin po yung ipinagkakaloob. Salamat din po maging doon sa mga pagsubok ng buhay na dumarating sa amin. Hindi man maganda sa aming paningin, pero nais po naming ibalik sa iyo yung aming mga pagpapasalamat dahil lang lahat ng bagay na iniwala kami na tapat kang Diyos, na meron kang mabuting plano para sa amin pong mga buhay. Sa umaga pong ito, sa pamagitan po ng pagkapatong ng kamay ng iyong lingkod, iyo pong igawad sa iyong mga anak na ngayon nagpapasalamat ng iyong pong basbas at pagkapala. Good morning po sa ating lahat. Isang maulang umaga at alam ko po na tayo ay muling dinala ng Diyos dito po sa ating lugar, sa kanyang bahay sambahan upang ating pong patuloy na pakinggan ang kanyang mga banal na salita. Kung kayo po ay may mga Biblia, maaari po nating buksan sa ating tekstong pagbabatayan ngayong umaga. At ito po ay yan, ayaw. Wala bang ibang ayaw? Okay. Pakilipat na lang. Okay, so ang ating pong paksa ngayong umaga ay may pamagat na ang kagalakan at koronang maipagmamalaki. Ang kagalakan at koronang maipagmamalaki. So kapag pinag-usapan po yung koronang maipagmamalaki, marami akong mga naalala, lalo po sa mga Sunday school teachers, no? May mga may mga tawag diyan, may mga pagkakataon na nababanggit lalo doon sa panahon noon yung crown na tinatawag sa paglilingkod o sa pagtuturo, no? Pero mamaya natin balikan kung ano ba yung sinasabing koronang maipagmamalaki. Mula po sa aklat ng unang Tesalonica, kabanatang 2, talatang 17 hanggang 20, kung kayo po ay may mga Biblia, ay pwede po nating buksan at pwede rin natin sundan dyan po sa ating PowerPoint. Ang sabi po dyan, at ngayon mga kapatid, nang kami sandaling napahiwalay sa inyo, hindi sa alaala kundi sa paningin, labis kaming nangulila. Kaya sabik na kaming makita kayong muli at nais naming makabalik diyan. Ako mismong si Pablo ay makailang ulit na nagbalak dumalaw sa inyo. Ngunit lagi kaming hinahadlangan ni Satanas. Hindi ba't kayo ang aming pag-asa, kaligayahan at ang koronang may pagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Hesus pagparito niya? Oo, kayo ang aming karangalan at kaligayahan. Ang Diyos po magpala sa bawat isa sa pagkabasa po ng kanyang mga banal na salita ngayong umaga. Tayo po sandaling manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito ay aming pong hinihiling ang iyong pangungusap sa aming mga puso. Ikaw po, Panginoon, ang siyang aming maparangalan, mapapurihan. Ikaw po ang aming maluwalhati, Panginoon, at maitaas sa aming kalagitnaan. Nawa anumang mga salita mo na aming pagbubulay-bulayan ay patuloy po na magpaalala ng mahalagang bagay sa amin. Ito po yung aming
paglilingkod, ito yung aming relasyon sa iyo, maging yung aming relasyon sa mga kapwa mananampalataya at maging doon sa aming miniministeryuhan. Salamat po, Panginoon, at samahan mo kami ngayong umaga sa maikli naming pagbubulay-bulay. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Yan. Thank you. Yan, okay na. So, ang 1 Thessalonians, no, kung ating babalikan, ito kasi yung ating paksang talata sa mga nakalipas na mga panahon na. No? At ang focus nito ay yung intense desire ng spiritual leaders sa kanilang mga followers. Yung kanilang mga tinatawag na mga obstacles na hinaharap, maging yung mga pinanggagalingan ng kanilang hope and joy. No? Basically, yung ating teksto, ito yung focus. No? Ito yung kanyang tuon o yung kanyang binibigyang diin o pansin. At makikita natin na yung isang susing tema na meron sa ating mga talata, yung pag-ibig ni Pablo na meron sa mga taga-Thessalonica. So his love for the Thessalonians. No? Yung love niya sa mga taga-Thessalonians. Ito yung isang mahalagang bagay na in-emphasize sa 1 Thessalonians. Kasama doon, syempre, yung realidad ng spiritual opposition. No, kung sa ating gobyerno may mga opposition, kasi when we hear the word opposition, lagi, di ba? Lalo sa panahon ngayon sa government. Pero sa ating spiritual na buhay, ito din ay realidad. No, merong tinatawag na spiritual opposition. And it came from Satan. Nung sabi ni Pablo ay kay Satanas nagmumula ang espiritual na oposisyon. At kasama din doon sa kanyang ipinakita na tema sa Thessalonica ay kung papaano na yung mga Kristiyano, lalo na po yung mga taga-Thessalonians, no, ay kinikilala ng kanilang mga leaders bilang kanilang crown of glory. Crown of glory. So ito yung sinasabi ko po kanina. No, pag sinabing crown of glory, yung putong ng tagumpay, no, yung bang corona na kung saan nakakamit sa ating paglilingkod, hindi man ganoon kabilis. So sabihin na natin, yung lalo na yung mga matagal na naglilingkod sa Panginoon, meron tayong pagtingin at meron tayong pagkilala doon sa tinatawag na crown of glory. No, naalala ko po yung aking teacher nung ako yung high school. No? Hindi ko alam kung kilala niyo yung teacher na yon. Yung aking teacher na yon ay napakalaking naging part sa buhay ko nung ako ay nag-aaral. No? Nung time na yon talaga medyo hirap na hirap sa buhay. Yung si pastor. No? Talagang grabing challenge sa finances. So dumating yung point na ayaw ko na mag-aral. May time na ganoon kasi lalong tumataas yung iyong grade o year level, lalong tumataas din yung mga requirements, yung mga bagay na kailangan mong ipasa. No? Noon kasi pagka maglalabas ka ng mga halagang 250, medyo malaki na yun sa time noon. No? Kasi yung 250 pesos, pwede nang makabili ng grocery items sa buong isang linggo. Parang ganoon. No? 1990s. During that time. Kaya talagang yun yung big challenge. No? Naranasan ko noon talaga na umiyak sa nanay ko dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko, kung paano ko pipigain yung nanay ko para i-produce yung project na kailangan para maipasa namin on time. At nag-decide na ako, sabi ko hindi na ako papasok. Na malapit na akong matapos nung third year high school. Hindi na ako papasok. Maghahanap na lang ako ng pwede kong pagkakitaan para makatulong ako sa amin, sa family. No? Pero after ng ilang araw na hindi na ako napasok, siguro mga mahigit isang linggo, pinatawag ako ng aking teacher. Pumunta sa bahay namin yung aking classmate. Sabi sa akin, punta ka raw kay ma'am. Yan. Sabi ni ma'am, kakausapin ka niya. No, dapat daw pumasok ka. So yun yung ginawa niya. So sa madaling salita, pumunta ako kay ma'am, kinausap ako ni ma'am, sabi ni ma'am, anong problema? Yan, so sinabi niya lahat, anong problema? Anong gano'n? So kinento ko sa kanya yung mga bagay na aking pinagdaraanan. Sabi niya,
Huwag kang panghinaan ng loob. Kung gawin mo lang kung ano yung dapat mong gawin, pumasok ka, ako bahala sa mga teacher mo, kasi may mga absent na ako eh. No, ako nang bahala makipag-usap, basta pagka kinausap ka, sagutin mo, sabihin mo yung dahilan. No, tapos, ako na rin yung bahala sa project mo. No, bali ba yung time na yun talagang wala na akong choice. Sabi ko, sige po ma'am, babayaran ko na lang kayo pagka yumaman na ako. So sabi ko, sige po ma'am, nagpasalamat lang ako, hindi ako nagsabi sa kanya na babayaran ko siya. No, pagka dumating yung time na kailangan ng bayaran. No, pero, yun, to make the story short, nakatapos ako ng 3rd year. No, nakapag-4th year ako, tapos, ayan, tinawag ako ng Panginoon sa paglilingkod. May mga time kami nagkikita-kita, magkakabatch. Pero ang isa sa mga masarap na maramdaman, na naramdaman ng aking teacher, ay yung kanyang kagalakan. Dahil nakita niya na yung isa niyang estudyante ay naging maayos ang buhay. No? Alam niyo po, yung kwentong yon ng isang teacher ay kwento ng maraming teacher. Hindi ko alam kung makaka-relate dito yung ibang mga teachers. Yan, si Teacher Rem, no, yung iba pang mga teachers natin na nandito. Kung papaano yung pakiramdam kapag dumating yung time na makita natin yung ating mga estudyante na nagtagumpay sa buhay o kaya naman ay naging maayos ang buhay. Di ba? Very fulfilling yun sa isang guro na naging part ng buhay niya. Lalo kapag dumarating yung time na kinikilala tayo bilang mga teacher nila. No, yung bang konting post sa FB, konting message na nagsasabi na thank you po sa buhay mo dahil ginamit ka ng Lord sa akin. So may mga ganung mga pagkakataon. No, so yung makita yung kanilang mga estudyante na magtagumpay at maayos ang buhay ay kagalakan sa buhay ng mga guro. Parang sila na rin yung nagtagumpay at nanalo sa buhay. No? Na nakakatanggal po yun ng pagod ng pagtuturo at hirap ng pagtuturo kahit alam natin na sabi nga hindi ganoon ka well compensated yung mga teachers, no? Hindi ganoon kalaki yung sabi nga, opportunity ng mas malaking salary, pero yun ay ginagawa nila out of their love sa kanilang profesyon, maging sa kanilang mga tinuturuan. So, ang tanong ngayong umaga sa ating pagbubulay-bulayan, no, ano nga ba yung nagiging source of fulfillment and joy na mga leader na ibinigay sa atin ng Panginoon? No, kapag ito ay nilipat natin sa church, no, sa aspeto ng paglilingkod sa Panginoon, ano ba yung nagiging source of fulfillment and joy na mga leader na ibinigay sa atin ng Panginoon? No, ito ba ay yung makita yung mga yung church na dumarami yung miyembro? Ito ba yung makita yung iglesia na lumalaki yung kanyang income monthly? No, ano nga ba yung nagbibigay sa kanya ng kagalakan o sa kanila ng kagalakan? So basically, yung ating mga talata ay nag-emphasize or nagbibigay emphasize sa perseverance sa ministry despite ng maraming mga hadlang o mga hindrances na makikita natin sa paglilingkod sa Panginoon. Kasama na rin, no, bukod doon sa mga hadlang, yung mga kagalakan ng buhay upon doon sa maturing church community. Kapag daw nagmamature yung iglesia, no? Siyempre, ang tinutukoy nito yung mga members, di ba? Kapag nagmamature ang iglesia, ito rin ay kagalakan sa buhay ng mga naglilingkod sa Panginoon. No? Nakikita ng mga anak ng Diyos at nakikita ng mga naglilingkod sa Panginoon na mayroong ginagawa ang Panginoon sa buhay ng kanyang pinangungunahan. So, ano ba yung mga bagay na nais ipakita sa atin ng Diyos sa ating mga talata ngayong umaga? Una, ay yung tinatawag na pain and passion of separation. The pain and passion of separation. Kung babalikan natin yung verse 17, no, sa inyong mga Biblia, sabi doon, at ngayon mga kapatid, nang kami sandaling mapahiwalay sa inyo, hindi sa alaala, kundi sa paningin, labis kaming nangulila.
No? Sabi ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, labis kaming nangulila. No? In English, Paul describes being torn away or orphaned, no, from the Thessalonians. Hina-highlight dito yung katotohanan na nagkaroon ng tinatawag na emotional distress of forced separation itong si Pablo sa kanyang mga pinangungunahan. No? So, mahirap po yung ganoong karanasan sa buhay. Mahirap yung ganoong karanasan sa paglilingkod. Kami po bilang mga manggagawa na nakakaranas ng kami palipat-lipat, ito yung isa sa mga dilema ng family ng pastor. Yung lilipat ka, pupunta ka sa panibagong destino, hindi mo alam, wala kang katiyakan kung ano yung pwedeng mangyari sa iyo doon sa susunod mong paglilingkod. At ang hirap ding iwan, yung mga iiwan mo sa church. No, lalo kapag tumagal ka ng ilang taon. Nung kami ay nasa Carolina, nasa Bicol, 9 years po kami. No, ang hirap nung pakiramdam na kami ay nag-travel from Naga papuntang Cavite, Nobeleta. No, hindi namin alam, magkahalo. Merong halong excitement na magkakaroon ka ng bagong church family. No? At the same time, ang laki ng lungkot dahil iiwan mo yung pamilyang nabuo na sa loob ng 9 years sa iyong buhay. No? So, napakahirap ng ganoong pakiramdam. Kaya ang sabi ni Pablo, we are being torn away or orphaned. No? We are so distressed because of that forced separation. Tandaan natin mga kapatid na sa isang katotohanan, despite the physical separation, the spiritual connection remained motivating a powerful longing to be reunited. No? Bagamat mahirap yung pinagdaanan ni Pablo, no? He was distressed of the said forced separation. Kahit na merong physical separation, yung kanilang spiritual connection ay nandoon pa rin. It motivates them a powerful longing to be reunited. Magkaisa pa din, magkasama pa din, magkarugtong pa rin yung buhay because of the spiritual truth. Sabi nga po, the great desire mentioned by Paul was an intense, passionate longing similar to how a parent feels for a child. But in this case, the spiritual parent feels it for the spiritual child. No, yung kanyang naranasan, yung naranasan ni Pablo, yung great desire ni Pablo na binanggit niya, na makita at yung kanyang kasabigang makita muli yung mga taga-Thessalonica ay tinatawag na passionate longing. No, same daw yun sa pakiramdam ng mga magulang na nag-travel abroad, halimbawa, o umalis, yung mga balikbayan, yung mga, ibig sabihin, yung mga nag-abroad na mga magulang, di ba? Yung pakiramdam, ganoon po, no, lalo kung 6 months or mahigit pa 6 months, a year, or more than a year, no? Minsan, may ilang taon talagang wala sa bahay, hindi mo makita yung iyong mga anak, no? Merong ganoong longing. At yun yung katulad ng longing na meron si Pablo. At bukod doon, no, ito rin ay katulad ng katotohanan na ito ay ipinapakilala ng isang spiritual parent. No? Yung pagiging magulang sa pananampalataya. Hindi lang basta magulang, kundi magulang sa pananampalataya. So tandaan natin na sa paglilingkod na ito na pinagdaanan ni Apostol Pablo, makikita natin yung pain and passion of separation. Next thing is the reality of spiritual opposition. No, kung babalikan natin yung verse 18, sabi po doon sa verse 18, at nais naming makabalik dyan. Ako mismong si Pablo ay makailang ulit na nagbalak dumalaw sa inyo. Ngunit lagi kaming hinahadlangan ni Satanas. No, sabi niya, ngunit lagi kaming hinahadlangan ni Satanas. So in-acknowledge ni Pablo that his repeated desire to visit Thessalonians ay binigyang hadlang ni Satan.
No? Sabi niya, Satan who hindered us. No? So, ano ba yung pinapakilala at pinapakita ng mga talatang ito sa atin? This verse serves as a reminder that the Christian life involves spiritual warfare. And Satan actively works to stop the growth of believers and the work of ministry. No, ang isang Kristiyanong paglilingkod, ang buhay Kristiyano, kasama niyan, kakambal niyan, yung spiritual warfare. No, meron tayong pakikidigma spiritually. Hindi madali yung buhay Kristiyano na sasabihin natin na sa ating paglilingkod o sa ating pamumuhay bilang anak ng Diyos o bilang mga mananampalataya, puro magagandang mga bagay lang. Hindi ho ganoon. No? Maaring sabihin ng ating mensahe ngayong umaga na totoo na meron talagang false prosperity gospel. Di ho ba? Na kiniklaim na Christianity should be easy. No? Sabi ng prosperity gospel, ang Kristyanidad o ang pagiging Kristiyano ay napakadali. No? Highlighting that spiritual growth is often forged through struggle. So tandaan natin na yung buhay Kristiyano, yung buhay bilang anak ng Diyos ay hindi po ganoon kadali. Kasama nating mararanasan yung mga tinatawag na pagsubok sa buhay na maaring maranasan ng lahat ng mga anak ng Diyos. So there is the reality of spiritual opposition. No? Kahit pala sa buhay Kristiyano, meron din palang mga opposition. Di ba? Meron palang tinatawag na spiritual opposition. At pangunahin yan ay si Satan, si Satanas. Siya yung ating spiritual opposition. So kaya kung nais mong maglingkod sa Panginoon, ibigay mo yung iyong 100%, no? Ipagkaloob mo yung iyong buhay, hindi po ganoon kadali. In spite or despite our sacrifices, still nandoon po yung opposition ni Satan. And lastly, no, makikita natin diyan yung katotohanan that believers as the leaders hope and joy. Believers as the leaders hope and joy. Sabi po doon sa verse 19 and verse 20, hindi ba't kayo ang aming pag-asa? Kayo ang aming kaligayahan at ang koronang may pagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Yesus, pagparito niya. Oo, kayo ang aming karangalan at kayo ang aming kaligayahan. So ito yung pagtanaw ni Pablo sa mga taga-Tesalonica. Ang aming kaligayahan, ang aming kagalakan. So Paul poses a rhetorical question, asking what is joy or what is hope, and future crown of boasting will be in the presence of Jesus at His coming. Yung fulfillment o kabuuan ng tinatawag na pagmamalaki dahil doon sa corona na meron tayo sa ating paglilingkod sa Kanya ay ating panglubusang makikita at mararamdaman sa muling pagbabalik ni Jesus. He answers that it is the Thessalonians themselves who will be the glory and the joy of His service. No? Ang sabi niya, ang mga taga-Thessalonica, sila ang aking glory and joy. No, tayo po ba mga kapatid, sino yung ating glory and joy? Sa ating mga paglilingkod sa Panginoon, sa ating buhay Kristiyano, sino yung ating mga glory and joy? No, yung mga matagal na po sa paglilingkod, alam ko po marami na tayong glory and joy sa buhay natin. Amen? No, at yun po yung challenge sa bawat isa. No? Kung tayo man ay nagnanais na mag-serve sa Lord, no, hindi po ganun kabilis na makita natin yung bunga. Pero tandaan natin, no, hindi kayang tumbasan ng kahit anong bagay, lalo yung glory and joy na meron, yung mga pinangungunahan natin kapag nakita natin gumagawa at kumikilos ang Diyos sa kanilang buhay. So this represents a significant shift in understanding the purpose of ministry. Ang sabi po, success is not measured by worldly metrics, but by the spiritual maturity and transformation of the people being served. Ang pagtatagumpay sa paglilingkod lalo na ay hindi po ito
sinusukat ng panukat ng sanlibutan. No, baka sabihin natin, sabi ng sanlibutan, kailangan marami. Kailangan ganito yung iyong bunga. No, but by the spiritual maturity and transformation of the people being served. Ibang-iba po yung pamantayan at sukatan ng mundo sa sukatan ng Biblia o sa sukatan ng Diyos. No? Huwag po tayong papanin lang doon. Iba ho ang pamantayan at sukatan ng mundo sa sukatan ng Panginoon. The crown is not something earned, but a gift. And in this case, the gift is the people God has given Paul to minister to. Yung koronang ito ay hindi po ito, sabi nga, pinagpapaguran para makuha mo. No? The more na magpagod ka, the more na mag-invest ka ng panahon, no? Hindi po ganoon. But it is a gift, a automatic gift na ibinibigay sa isang naglilingkod sa Diyos. The gift is the people God has given Paul to minister to. And that was the Thessalonians. No? Yung mga taga-Thessalonica, sila yung gift at sila yung crown ng Lord sa buhay niya. No? Sila yung kagalakan ng Panginoon sa buhay niya. So, ano po yung nais ipabatid sa atin ng ating mga talata? Unang mga talatang ito sa ating pong mga buhay. Meron pong tatlong importanteng bagay. Dito po ako magtatapos. Una, genuine Christian fellowship is precious. Ang longing natin, no? Our longing for spiritual community reflects God's relational nature. We should prioritize these relationships even when separated from loved ones. No, yung daw unang mahalagang bagay na nais nating ipakita ng mga talata na ating pinagbulayan ay yung katotohanan na yung pagkakaroon ng genuine Christian fellowship ay napakahalaga katulad ng isang precious thing sa buhay natin. Bakit po? Kasi yung longing natin, no, doon sa mga kapatid natin sa pananampalataya ay talagang nagpapakita at nagpapahayag ng ating connection din sa Diyos. No? So, we should prioritize this relationship. Pahalagahan natin yung relationship na yan. No? Siguro, kung meron mang pwedeng magpatotoo nung katotohanan na ito sa buhay ng isang Kristiyano, yung kanyang fellowship sa kapwa Kristiyano, ay yung ating mga kapatid na nagpupunta sa abroad. Di ba? No, sila talaga yung isa sa mga pangunahing tao na nagpapatotoo na we miss, no, nami-miss namin yung fellowship sa mga kapatiran. Naalala ko si Jenny nung time na nakauwi siya. Ang sabi niya, ang isa sa mga bagay na talagang nami-miss niya dito sa church, yung fellowship, yung kainan, no, yung daldalan, yung mga ganon, yung time na makapagkumustahan, makapagkwentuhan kayo. Kasi doon daw sa kanilang kinilalagyan, no, sa church, hindi ganoon. No, talagang after ng church, uwian na. Walang panahon makipag-fellowship. No, bibihira yung time na nagkakaroon ng pagkakataon ng fellowship. So, we should prioritize this relationship even when separated from loved ones. Pangalawa ay yung tinatawag na spiritual opposition. No, spiritual opposition is real. No, we should not be surprised when we face obstacles in our attempts to serve God or minister to others. Isang katotohanan na binabanggit pa ng ating mga talata ay yung katotohanan na totoo yung spiritual oppositions. No? Kasama yan sa buhay natin. Kasama sa buhay Kristiyano, kasama sa atin lalo na sa paglilingkod. Maaring sabihin natin na napakahirap ng mga hindrances, ng mga oppositions, but we can trust that God's ultimate purpose will not be, opposed by those opposition or spiritual opposition. No? At pangatlo, na ini-emphasize sa atin ng ating mga talata, people are our greatest investment. People are our greatest investment. What we invest in the lives of others for the sake of the gospel is of eternal significance. Hindi ho nasasayang yung ating paglilingkod.
hindi ho nasasayang yung ating mga investment sa mga kaluluwa na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Oo, minsan matagal, no? Matagal nating makita yung growth spiritually. Minsan parang hindi yata nagbabago, wala yatang changes, no? Minsan ganoon yung ating napupuna. Pero tandaan natin, no? Merong ginagawa ang Diyos sa buhay ng mga taong ito. The most enduring joy comes not from accomplishments, but from seeing lives transformed by Christ. The most enduring joy comes not from accomplishments, but from seeing lives transformed by Christ. No? Hindi ho doon sa mga accomplishments nagmumula yung joy, yung kagalakan, kundi doon sa mga binagong buhay ng ating Panginoon. Maaring tayo yung ginamit at gagamitin pa sa maraming mga tao sa ating paligid. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa sandaling ito, Panginoon, kinikilala po namin na Ikaw ang aming Panginoon na siyang gumagawa sa aming pong mga buhay. And we praise you, Lord, dahil yung paglilingkod ng ito na ginagawa namin sa iyo bilang iyong mga anak, yung paglilingkod namin, Panginoon, na binibigay mula po sa aming mga buhay, ay kapahayagan, Panginoon, ng katotohanan na minsan may ginamit ka rin sa buhay namin upang mag-invest ng time at dumating ang point na ganito kami, Panginoon, sa aming buhay pananampalataya. Salamat po, Panginoon, sa kagalakan. Salamat sa crown of joy na ibinibigay mo sa pamamagitan ng mga buhay ng mga taong aming nakakasalamuha, lalo doon sa mga taong pinaglalaanan namin ng aming mga panahon. We pray for our workers, Lord, lahat ng mga naglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang aming pong hiling ay patuloy po na ilagay mo sa puso ng bawat isa na dito mo kami tinawag at ito po yung nais mo sa buhay namin. Ang maging channel kami ng blessing para po sa iba, lalo doon sa mga taong alam namin na nangangailangan makarinig ng iyong mga aral. Salamat po, Panginoon. Yung kagalakan nawa ay maranasan ng bawat isang naglilingkod sa iyo saan mang aspeto ng buhay. Ito po yung aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Good morning po. Let's pray. Lord, thank you po ngayong umaga. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagsama sa amin para makarating, Panginoon, dito po sa iyong bahay-sambahan. Salamat po, bagamat malakas ang ulan, pero niloob mo, Panginoon, na magsama-sama ang bawat isa. Maranasan namin, Panginoon, yung pagbibigay protection, Panginoon. At salamat po, Lord. Meron kaming time kasama ng aming mga kapwa mananampalataya na maglingkod sa iyo, Panginoon, at magbigay ng papuri sa iyo. Samahan mo kami, Panginoon, ngayong umaga. Mamaya sa pag-uwi namin sa aming mga tahanan. Ingatan, Panginoon, at patuloy na bigyan ng iyong protection. Amin pong inihiling at palagi na sinasamo sa iyo, Panginoon, ang pag-iingat mo sa bawat isa sa lahat ng sandali, sa lahat ng panahon. Hindi po namin alam, Panginoon, kung ano yung pwede mangyari sa mga darating na araw o oras, pero ang aming pong hiling, anuman yung mga sirkumstansya ng buhay, lagi kaming maging prepared, hindi lamang sa mga panganib, kundi prepared na mag-serve sa iyo, maglingkod sa iyo, ibigay yung aming pagpupuri, pagpapasalamat sa buhay ni ito, Panginoon, na ibinigay mo sa amin. Salamat po, Panginoon. Salamat sa joy ng paglilingkod. Salamat sa joy na makasama namin ng bawat isa sa iyong iglesia, Panginoon. Purihin ka po, ito yung aming dalangin in Jesus' name. Amen.
Mga pinakamamahal, naway sumating lahat ang pagpapala ng Panginoong Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipisa at kaaliwan buha sa banal na Espiritu, mulang pagpasawalang hanggan. Amen.